Magandang araw ho uli sa inyong lahat. Ako ho si JTB, ang inyong abang lingkod. Well, pag-usapan naman po natin ngayon, ito pong Kibuloy. Okay? Na kung saan, sinagot niya ho yung spokesperson ng US Embassy. Dahil nga naman sa sinabi nito na, well, we're hoping that Apollo Kibuloy will face justice in the United States. And when it comes to legal matters, then direct to the US justice. So ngayon po, no, kaninang madaling araw ho, ito yung sinasabi ko na sumagot po, nagpalabas na naman si Kibuloy ng kanyang audio message. Pero wala na naman pong, syempre walang pagmumukha, sabi niya, kaya po picture na lang. Baka namamaga pa yung plastic surgery. Good morning, good day. This is Pastor Apollo Kibuloy. Okay, pakinggan natin. I would like to address U.S. Embassy's statement about me through their spokesperson, Kanishka Gagopadjay, which states, and I quote, "For more than a decade, Apollo Kibuloy engaged in serious human rights abuses, including a pattern of systemic pervasive rape of girls as young as 11 years old, and is currently in the Federal Bureau of Investigation's most wanted list." End of quote. This is my answer. Kanishka Gagopadjay, I presume you are a very... Ano raw Kanishka Gagopadjay. Gagho, hindi gago. Gagho Padhyay. Ay nako. Okay, so bago yung sagot niya, ito kasi yung sinabi ni Kanishka. For more than a decade, so ibig sabihin mahigit 10 taon, sabi niya. So itong si Kibuloy raw, sabi, Apollo Kibuloy engaged in serious human rights abuses, including a pattern of systemic and pervasive rape of girls. Girls, kasi may mga minor, di ba? Tapos ginuguyo muna nila. Maaga pa nila, laso na nila yung isipan, makakapag-aral ka rito. Scholar ka namin. Tapos pagka naguyo na nila, di pagtatrabahuin. Pag nakursunatahan, inner circle ka, Inday. Pagkatapos nito kayo ng inner circle, yari ka ngayon. Di ba? Re-recruitin, amuyin pa yung pajama. Rape of girls as young as 11 years old. Isipin nyo to, 11 years old. Di ba? Ako hindi ko sinasabing totoong nangyari ito. Pero, bakit hindi niya idepensa ang sarili niya sa akusasyon na yan? Ang bigat niyan ng akusasyon na yan. Di ba? Pero grabe pang pedophile yung ganyang klaseng kategorya. Diba? As young as 11 years old. And he is currently in the Federal Bureau of Investigation's most wanted list. Mga kababayan, wala naman pong judgment na sinabi dito si Kanishka. Ang sinabi lamang rito ni Kanishka ay sinabi lang kung ano, just simply stating the facts. Pero nasaktan po ang mama dahil nabanggit yung klase ng mga kaso. Talaga namang heinous crimes yun Di ba? At sinabi niya na kasama siya, currently he is, di ba, nasa FBI most wanted list. Totoo naman yun Hindi nila mapasusubalian yan kasi available naman din yan sa internet. And is currently in the Federal Bureau of Investigation's most wanted list. End of quote. This is my answer. So mahirap dito no? Sumasagot siya sa ganito online. Saan ba siya dapat sumagot? Sa korte. Diba? O kaya dito naman po sa Senado na nag-i-investigate ng mga ganyang klase ng mga akusasyon sa kanya. Walang bearing tong ganitong sagot niya You know why? What? How? Unang-una, itong US Embassy, wala naman tayong pakialam dyan US yan Usapang mga pang-Amerika yan Wala tayong pakialam dyan. Ang concern natin dito, yung mga aligasyon na nangyari daw dito mismo sa Pilipinas. Nangyari sa Novaliches, doon sa isang bahay niya, at nangyari doon sa Davao. Yun po yung concern natin dito.
'Di ba? Etong US Embassy, nagpahayag lang naman sila ng kanilang pag-asa that yung nauna na statement ng pag-asa, yung very positive sila, ibig sabihin, nagtitiwala sila sa ating gobyerno na mapapaharap itong taong ito sa hustisya. 'Di ba? Tapos ito ngayon, hindi, part pa rin ito nung nakaraan, sinabi niya lang din kung ano yung kaso ni Kibuloy, ano yung klase nito, kategorya nito. Ngayon, eto, sumasagot naman. Tapos pag sa korte, absent. Kaniska Gago Pajay, I presume you are a very educated man, and I'm sure you know a little bit about jurisprudence. And tignan nyo ha. Sabi niya, I presume that you know a little, ayan o. And I am sure, sigurado ako, na konti lang ang nalalaman mo sa, pag sinabi po natin jurisprudence, ito po yung mga previously decided cases ng ating korte, mga batas, ganyan. Kasi yung mga decided cases na to, ito po nagiging bahagi rin po ng ating batas, basihan sa pagdidesisyon. Sabi niya, ako, sigurado ako, konti lang naman alam mo dyan eh. And I am sure also that you have read some. Yan. And I am sure also that you have read somewhat this narrative that says, sabi niya, ito daw, na yung presumption of innocence. Yan. The law heareth before it condemns. Sabi niya. Yung presumption of innocence, yun na naman yung gusto niya sabihin dito, na hindi ka pwedeng magsalita ng ganyan. Walang pwedeng magsalita o magbanggit ng aking mga kaso. Kasi kapag binabanggit nyo yan, hinuhusgahan nyo na ako. Ganun yung pagkakaintindi niya. Where this narrative that says, and I quote, the law heareth before it condemns, end of quote. That's why in a competent court of law, wow, the judge hears the argument of both the accuser and the accused. The plaintiff. Talaga lang alam niyo ba yung kaso niya sa Amerika, di ba, 2018, tapos may mga sunod-sunod na ba hanggang umabot ng 2024 May mga instances po doon na kung bakit hindi ito natutuloy dahil sila po ay humihingi ng extension. Nagpapapostpone sila. Kagaya niya na we are not yet ready to do this. So hingi sila ng extension, pinagbibigyan. Lang yan, pag pinagbibigyan, taon pa nga and the defendant before it can issue a verdict of guilty or not guilty. In our Philippine justice system, which was copied from yours, it says, and I quote, the accused is presumed innocent until proven guilty in a competent court of law. Tama. But in your statement, you sound like you changed the formula. You sound like, so palagay niya lang yun. Di ba? Yun lang ang tingin niya. Formula. That's why monologue doesn't win debates. And a one-sided coin won't buy a piece of cheap candy. As a spokesperson of the U.S. Embassy, I'd like to respectfully remind you that lynching and kangaroo courts are long banned and abhorred in modern civil societies because it results in gross human. Sino ba may sabi sa'yo mauwi ka sa lynching and kangaroo court? Loko-loko pala talaga to rights abuses and violations causing. Ito na, napupunta na tayo rito sa Iraq. Sa gera po sa Iraq. Millions of innocent people, women and children dead, just like your war in Iraq, with the intentionally wrong, deceptive presentation that a little bottle of detergent was weapons of mass destruction. The result, millions died. Pero alam nyo, iba yun yung nangyari na yun, yes, palpak po doon ng US. Di ba? At nagresulta nga ng daming mga namatay. Pero, iba yung usapin niya. Kalokohan ito. Alam niyo, ito na simple lang ang diskarte rito gusto niyang palitawin hindi kayo dapat pagtiwalaan, hindi kayo competent authority to even hear or try my cases. Kasi may mga lapses in judgment kayo na nagre-resulta sa sa mass killing.
Katulad yung nangyari doon sa Iraq. Well, gusto ko lang ding linawin, magkaiba po yung nangyari noong panahon na yon at magkaiba rin naman po itong sa kaso niya. Ito specific ito, 'di ba? Private person versus the United States of America. Itong kaso niya. At wala naman, hindi naman ito sabihin natin na may kinalaman po sa foreign tawag dito, foreign yung kanilang yung kanilang paninindigan, 'di ba? Yung kanilang foreign relations, wala. Oh. 'Di ba kita niyo yung diskarte ni Kibuloy para mapagmukha lamang na sinungaling kayo, mali kayo, sinasangkot nyo lang ako. Ibig sabihin ng sinasangkot, hindi ako kasali dyan. Hindi kami kabilang dyan. Inimbento nyo yan, and now, inilalagay nyo kami dyan sa sitwasyon na ganyan. Pinagtitripan nyo kami, pinapower trip nyo lang kami. Yun ang pinakatema nitong sinasabi niya. Magaling din nag-script dito, Is sorry, wrong intel enough to compensate for the mass death that you caused? I bet not. As a spokesperson of the U.S. Embassy, I believe you also represent the U.S. government's narrow, bigoted view of the world. It's very scary. Kaniska, if you think pitch black, dark night is beautiful, try daylight. It's enlightening. Because the sunshine of innocence will all melt away your vile, pitch black, dark, fabricated, malicious allegations. Thank you and may... Okay. Ay nako, yes, correct. Pa-victim po na naman etong si Apollo Kibuloy. Naalala ko lang din yung tawag dito, yung nakaraan na, diba, sa video na piniplay ko. Ganun din, ito lang din naman yung kanyang dialogue na halata naman talaga na pa-victim nga lang talaga yung trip niya. Eto. Pa-victim? Tignan nyo ha, may sasabihin to rito, ginawa pa ni Kibuloy. Okay lang yan. Focus ka lang. Yung ikaw na ngayon gumawa ng masama sa kapwa mo, ikaw pa yung galit? Talent yan. Kaya focus ka lang. Kapalan mo pag mukha mo, shoot ka. Mga 5 layers. Para intense. Pag pinost ka sa mga bagay na ginawa mo na di maganda sa kapwa mo, mag-post ka rin. Huwag kang papatalo. Kunwari, inapi ka rin. Pa-victim ka, remember? Dapat malinis ka. Yung hiyang-hiya sila sa'yo. Dahil grabe ang iyong kalinisan. Kumikinang. Magpaawa ka sa social media. Samahan mo pa ng, wala naman akong ginagawang masama. Diyos na ang bahala sa inyo. Para ka paniwala. Galingan mo ang acting skills mo. Dapat, parang ikaw yung aping-api. Pang-famous award, gano'n. Malay mo, baka ma-discover ka. Kunin kang artista. Congrats! Number 1 na tagahanga mo nun si Satanas. Papalakpakan ka ng iba't ibang klase ng demonyo. Kaya focus ka lang. Galingan mo pa, nyeta ka. Nag-video ka, mag-TikTok ka about kay Lord. Para kunwari kampi kayo. Diba? May kulang pa, hindi pa nagti-TikTok si Kibuloy. Chat ka sa mga friends mo sa Facebook. Magkwento ka kahit hindi nila tinatanong. Ikwento mong ginawawa ka. Na wala kang ginagawang masama. Siyempre, kwento mo yan. Kaya dapat ikaw yung victim. Magpabarangay ka. O kaya naman magpa-interview. Si Lakwachera. With attorney. Dapat wala kang mali. Huwag kang pumayag na questioning ka. Itanggi mo yung mga kasalanan mo. Dapat malinis kang tukmol ka. Para talented yarn. Pa-victim na nga. Sinungaling pa. 2-1. Panalo ang kakapalan ng mukha mo. Kaya focus ka lang. Hidden talent mo yan. Kaya galingan mo pa. Ay nako. So yun muna natin yan. And then silipin natin uli yung nangyayari na